Isang mapagpalang tanghali sa lahat. Ako nga pala ulit si Jonathan at bibigay lang muna ako ng mga update na nagaganap sa ating panahon at mga update na nangyayari din sa ibang bansa katulad ng Israel, at kung ano yung mga nagaganap na mga celebration ngayon na hindi naaayon sa kalooban ng Panginoon. Excuse lang po muna. So, ito po, alam naman po natin na panahon ito ng kung saan dinadaos yung celebration ng Halloween, na kung saan ang mga tao, dami palang lamok. Hallelujah. So, ayan, lipat ako ng pwesto. Grabe pala lamok dito, ang dami. Ayan po mga kapatid, na ang mundo po ngayon ay tuwing araw ng buwan ng October at November 1 and 2, sila po ay nagdaraos ng mga Halloween special o Halloween celebration na kapatid. At ang nakakalungkot po, maraming mga tao ang nahuhok dito, at isa sa mga binibiktima ng kaaway ay yung mga kabataan, yung mga walang kamuwang-muwang, at ang nagkukonsinti pa yung magulang. Sa bagay, kung hindi naman alam ng magulang at hindi siya Kristiyano, makikiayon siya dun. Katulad namin noon, nung kami ay ako ay wala pa sa Panginoon, nung ako ay nagtatrabaho sa Centris. So tuwing Halloween po ay may mga palaro sila, may mga pag-games, may mga candies, kung ano-anong mga programa tuwing Halloween ang ginagawa ng mga iba't ibang mga establishment. Katulad na lang ng mga ganyan, yung mga malalaking kumpanya, nila, nagdaraos sila ng mga events para sa mga bata tuwing Halloween. Gawa nga ng ang pang-uto ni Satan sa mga kabataan ay mga candies. So ayun, nung ako'y wala pa nun sa Panginoon, inalok ako ng aking mga mamser na papuntahin ko daw dito yung kapatid ko kung may maliit daw akong, may kapatid pa akong bata pa, papuntahin ko daw sa Halloween celebration. So ayun, pinapunta ko noon at kasama nun yung mama ko. Sa amin kasi pag wala ka talaga sa Panginoon noon, wala ka namang pakialam kung masama yung Halloween o hindi, di ba? Wala kang paki kung ang ang kapatid mo mag-costume ng mukhang demonyo, ng mukhang witch,
wala kang ano noon, hindi ka, kumbaga, hindi ka pagising sa kamalayan mo na ang pag-celebrate ng Halloween ay hindi pala maganda. Ano? So, ayun, marami kaming naiuwing mga candies, mga kung ano-ano, at nag-enjoy naman yung kapatid ko nun, nung bata pa siya. Ano pa yun? 2000, ano pa ata nun, 17 o 18 na yun, nung panahon na yun. Ano? So ngayong ano na, ako'y nakakilala na sa Panginoon, na born again na ako, na naging Christian na. So nawala na yung mga hilig ko sa mga makamundong bagay, na kahit nga yung mga tinatangkilik kong mga music noon, mga old song na mga kantang Westlife, A1, Backstreet Boys, ay lahat ng yan ay hindi ko na dinownload sa cellphone ko simula nung nawala yung luma kong cellphone, na nandun yung mga kanta ko, mga music ng Westlife na paborito ko noon. Ayun, hindi ko na hinayaan yung sarili ko na mahok sa mga makamundong bagay. Kahit nga yung yung mga panonood na mga may mga halong malalaswa noon, nawala na rin sa isip ko na panoorin yung mga ganyan. Gawa nga nung kung Biblia ang ating pag-uusapan, masama yan. Hindi po maganda na ang Kristiyano makiayon sa Halloween, sa mga tradisyon, yung Pasko, yan po, hindi na po nakakalugod sa Panginoon na tayo'y makiayon sa mga ganyan, kapatid. Kaya po, pinag-iingat tayo ng Panginoon na huwag tayong makibahagi sa mga unfruitful works of darkness. Sabi po yan sa Ephesians chapter 5 verse 11. Huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang ibubungang mabuti, sa halip ibunyag nyo ang mga iyon. Kaya nga nag-post ako kagabi, o nung isang gabi pa yun, na tigilan natin ang pagsiselebrate ng mga Halloween na yan. Dahil kapag kayo nakikiayon sa Halloween, nakikiayon din kayo kay Satanas. Kaya, hindi naman inutos ng Diyos na tuwing November 1, mag-costume ka ng ng nakakatakot upang makiselebrate ka sa araw ng mga patay. Na kung ano-ano na lang ang mga nakikita natin sa Facebook na mga katatakutan, na tapos pagka pinanood mo natatakot ka. Kung natatakot ka pala, pinanood mo pa yung mga nakakatakot na yan, di sana wag ka na manood, 'di ba? Kung naghahanap ka ng katatakutan sa sarili mo, 'di ba? Parang binibigyan mo lang ng sakit ang sarili mo, 'di ba? Kasi yung takot tinatanim ng kaaway sa puso ng tao sa panahong ito, mga kapatid. Kaya nga, wait lang po, lagi akong nadudura.
Kaya maraming mga tao, nagkakaroon ng nervyos o trauma kapag ka nakakakita ng mga ganyang mga nakakatakot na itsura ng mga halimaw, kasi nga sinasanay nila ang kanilang sarili na matakot na lang lagi sa napapanood nila. Diba? Alam naman nila na hindi maganda panoorin, pinapanood pa nila. Pumupunta pa sa mga haunted house para daw makaranas na sila'y matakot. Nagsayang ka lang ng pera. Diba? Imbes na ang tao magkaroon ng takot sa Diyos, nagkaroon ng takot sa multo, pati sa mga mukhang demonyo. Totoo namang yung mga itsura nila nakakatakot, pero mas higit tayong matakot sa Diyos. Gumawa tayo ng mga bagay na nakakalugod sa Kanya, gumawa ng mabuti, kasama rin yan. Hindi yung aksayahin mo ang panahon mo sa paghahanap ng katatakutan. Hindi naman inutos ng Panginoon yan na takutin mo ang sarili mo. Ang sabi nga ng Diyos, do not fear, because I am with you. Diba? O katulad na lang, basahin natin. At salamat sa Panginoon at maiko-connect natin yung 2 Kings chapter 1 na kung saan si Elias ay dadakpin, pinapadakip ni Haring saan na nga ba yun? Ni Haring Ahasias, na hari nitong Israel. So basahin po natin mga kapatid, so upang hindi tayo matakot. Gawa nga ng si Elias, si propeta Elijah na lingkod ng Panginoon, ayaw niyang humarap sa hari. At ayon, inuutusan ng hari, kasi nga itong hari na ito walang tiwala sa Diyos, si Haring Ahasias. Imbes na sa Panginoong Yahweh tumawag, dahil siya'y nadisgrasya, lumapit, inutusan niya yung mga tauhan niya upang sumangguni sa Diyos-Diyosan. Nakakaiba po itong hari na ito. Alam niya na ang Israel ay may kinikilalang Diyos, pero ibang Diyos ang tinawag. So dito po, ang title nito ay si Elias at si Haring Ahasias ng Israel. Verse 1. Nang mamatay si Ahab, naghimagsik ang Moab laban sa Israel. Si Ahasias ay nahulog noon mula sa balkonahe sa bubungan ng palasyo niya sa Samaria at naging malubha ang kalagayan. Kaya nagpadala siya ng mga sugo sa Ekron upang isang guni sa Diyos. Small letter D, ibig sabihin Diyos-Diyosan ito, ng mga Pilisteo na si Baal-Zebub, kung gagaling pa siya o hindi. Ngunit, verse 3, sinabi ng anghel ni Yahweh kay Elias na taga Tisbe, salubungin mo ang mga sugo ng hari ng Samaria at itanong mo kung wala ng Diyos ang Israel, at kay Baal-Zebub na Diyos ng Ekron na siya sasangguni. Sabihin mong hindi na siya gagaling sa kanyang sakit, iyon na ang ikamamatay niya. At lumakad nga si Elias.
Verse 5, nang magbalik ang mga inutusan ng hari, sila'y tinanong nito, bakit kayo bumalik? Sinabi nila, may nasalubong po kaming tao. Pinapabalik niya kami at pinapatanong sa inyo kung wala ng Diyos ang Israel, kaya kay Baal-Zebub na Diyos ng Ekron na kayo sasangguni. Hindi na raw kayo gagaling, mamamatay na raw kayo sa sakit ninyong iyan. Anong itsura ng taong nagsabi nito sa inyo? Tanong ng hari. Mabalahibo po ang kanyang kasuotan at nakasinturon ng balat. Sagot nila. Si Elias iyon na taga-Tisbe, sabi ng hari. Ipinatawag ni Haring Ahasias ang isa niyang opisyal at ang 50 kawal upang dakpin si Elias. Natagpuan siya ng opisyal na nakaupo sa burol at sinabi nito, lingkod ng Diyos, ipinapatawag kayo ng hari. Sumagot si Elias, kung ako nga'y lingkod ng Diyos, umulan sana ng apoy at sunugin ka, pati ang iyong 50 kawal. Umulan nga ng apoy at nasunog ang opisyal at ang mga kawal nito. Nagsugo muli si Haring Ahasias ng ibang opisyal na may kasama ring 50 kawal. Ipinapasabi niya kay Elias, lingkod ng Diyos, magmadali kayo at pinapatawag kayo ng hari. Ngunit sinabi ni Elias, kung ako nga'y lingkod ng Diyos, umulan sana ng apoy at sunugin ka, pati iyong 50 kawal. Ang Diyos ay nagpaulan uli ng apoy at sinunog ang opisyal at ang mga kawal nito. Verse 13, si Haring Ahasias ay nagpatawag uli ng isa pang opisyal at inutusan kasama ng 50 kawal nito. Pagdating sa burol, lumuhod ang opisyal sa paanan ni Elias at nagsumamo, lingkod ng Diyos, maawa po kayo sa akin at sa aking 50 tauhan. Kami po ay inyong lingkod. Huwag po ninyong itulot na mamatay kami. Alam ko pong tinupok ng apoy mula sa langit ang 2 opisyal na nauna sa akin at ang kanilang mga kawal. Kaya nga po isinasamo ko sa inyo, nahayaan ninyo kaming mabuhay. Verse 15, sinabi ng anghel ni Yahweh kay Elias, sumama ka sa kanya at huwag kang matakot. Sumama nga siya papunta sa hari. Pagdating sa palasyo, sinabi niya sa hari, ganito ang pinapasabi ni Yahweh, sapagkat nagsugo ka ng mga tao upang sumangguni kay Baal-Zebub na Diyos ng Ekron, na para bang wala ng Diyos sa Israel, hindi ka nagagaling, mamamatay ka. Namatay nga si Haring Ahasias ayon sa ipinapasabi ni Yahweh kay Elias. Wala siyang anak, kaya si Joram na kanyang kapatid ang humalili sa kanya bilang hari ng Israel. Noon naman, 2 taon ng hari sa Juda si Joram na anak ni Josaphat. So, purihin ng Diyos na buhay sa pagkakabasa ng kanyang salita, mga kapatid. Diyan pa lang po sa kwento ni Elias sa 2 Kings chapter 1, na hindi pinabayaan si Elias ng Diyos, dakpin ng mga kawal, sapagkat si Elias ay nagpaulan. Sinabi niya, kung ako nga ay lingkod ng Diyos, umulan sana ng apoy, masunog ka at kasama ng 50 mong kawal. So ang Diyos po ang siyang kumikilos na nag-iingat sa kanyang lingkod, diba? Dahil nga ayaw sumama ni Elias, kaya niya ginagawa yun. So pinapakita ni Elias na makapangyarihan ng Diyos na kasama niya.
ano, at at sa pangatlong pagpunta nung mga kawal ni Haring Ahasias, nagmakaawa yung isang opisyal para sa kanilang buhay kasama ng kanyang mga kawal, mga kapatid. Kaya po nangusap na, nag-intervene na yung anghel ng Diyos sa kanya. Sabi ng anghel kay Elias na sige na, sumama ka na, huwag kang matakot, at itong sabihin mo na pinapasabi ni Yahweh. Kaya nga po mga kapatid, diba? Huwag tayong magtanim ng mga katatakutan sa ating mga sarili. Gawa nga ang espiritu ng takot ay wala sa Diyos. Diba? Ang pag-encourage nga ng Diyos sa atin, huwag tayong matakot Tapos ngayong Halloween, ngayon naghahanap kayo ng mga katatakutan, tapos manonood kayo porket panahon lang ng Halloween, magmo-movie marathon kayo ng mga nakakatakot na palabas, na yung iba mga sinapian ng demonyo, di ba? Hindi maganda panoorin yung mga na yan, lalo na yung mga brutal na pagpatay, yung mga na yan, yung mga na palabas, tapos yung mga yung mga palabas na may mga baliktad ang cross na nakasulat pa sa noo, yung mga ganong mga demonic na palabas, lalo pag mga nakakatakot na pelikula, wag sana nating panoorin. Gawa nga ng magtatanim ng takot yan sa ating isipan, mga kapatid. Yan ang nakakalungkot At isa pa, itong mga promotor na mga Halloween, itong mga artista, nagko-costume din sila ng mga mukhang demonyo, may mga sungay pa, tapos yung iba ng mga prosthetics, yung iba mga anak nila mga mukhang tiyanak, diba? Pakikiayon sa mundo yan Sabi ng Romans chapter 12 verse 2 na do not conform by the pattern of this world. At wag tayong, at ang sabi pa sa 1 John ba yun, hindi ko na maalala yung exact verse, na ang nakikiayon sa mundo ay kaaway ng Ama, kaaway ng Diyos ang mga taong nakikiayon sa mundo. Kung ikaw Kristiyano ka, hindi ka dapat makiayon sa Halloween, na pati anak mo porket lang nila, school project lang nila, or lang tawag dito, mga extracurricular activity, pasusuotin mo yung anak mo ng mga ganyang costume. O pwede mo namang sabihan na ang teacher na, ma'am, po kasi kami, hindi kasi kami nakikiayon sa mga ganyan, gawa nga ng hindi inaalaw sa church namin na kami ay makibahagi sa mga ganyan. O pwede ka namang mag-excuse na lang, kaysa yung anak mo isali mo sa Halloween, pagsuotin mo ng ng may sungay, tapos magdala-dala ka dyan ng pumpkin na may mukha. Hindi naman inutos ng Diyos na gumawa, makipag-participate ka dyan, na magdala ka ng pumpkin, mag-trick or treat ka. Di ba? Yun po, na sana maunawaan natin na
tayo'y binago na ng Diyos, na hindi na tayo dapat makiayon sa ganyan, sa mga tradisyon, yung mga Pasko. Hindi naman po pinanganak si Jesus sa araw ng December 25 para maki-celebrate ka pa. Yeah. Para ka pa dyan, mag-decorate ka pa ng pang Christmas, ka pa, bumili ka ng Christmas tree. Aksaya lang sa kuryente. Yung na yan, ang laki pa kumain sa kuryente ng mga Christmas lights na yan. Yeah. Mabuti pa na wala nang ganyan sa bahay. Yung ko nga, asawa ko nga, sabi niya, bili daw kami ng Christmas tree kahit maliit lang. Sabi ko, ayoko ng ganyan dyan, dahil hindi naman inutos ng Diyos na maglagay tayo ng Christmas tree sa ating mga tahanan para i-celebrate yung araw ng kanyang kapanganakan. Diyan pa lang po sa John 3:16 na for God so loved the world and He gave His only begotten Son, whosoever believe on Him should not perish but have everlasting life. Yan ang essence ng tunay na kapanganakan sa atin ni Kristo. Na ang purpose ng Diyos sa ating buhay, kung bakit siya pinanganak, naging tao, upang siya'y mamatay para sa atin. Upang tayo'y iligtas sa ating mga pagkakasala, mga kapatid, na makasumpong tayo ng kaligtasan. Hindi na sinabi na para maligtas ka, mag-celebrate ka ng Pasko, mag-celebrate ka ng bagong taon. Okay lang naman siguro kung tawag dito, kung sa araw na yan, i-celebrate mo yung pag-ibig. Kung gawin nyo lang bang family day, huwag lang yung para bang sabi, ba ito? Para bang kung naki-fiesta ka na, ka na dyan, naki-party ka na dyan, nakipagsayaw-sayaw ka na ng mga budots, diba? Okay lang siguro na kasama mo yung pamilya mo sa araw na yan. Wag lang yung yung hype ka na sumang-ayon sa takbo ng tradisyon, diba? Hindi yung sa Halloween, pag Halloween mag-costume ka din, magsuot ka ng maskara na 4 ang sungay, 3, mag-costume ka ng Superman, di ba? Hindi naman po ganun ang Diyos. Ang gusto ng Diyos, ilaan natin ang ating mga buhay para sa Kanya. Maging tayo, maging buhay na sakripisyo. Hindi naman yung literal na yung buhay mo i-sacrifice mo sa Lord, saksakin mo. Hindi ho ganun. Nakalaya na po tayo sa kautusan.
na yung pag-aalay ng mga kambing, tupa, wala na po yun. Ang gusto ng Diyos ay maging tayo, yung kumbaga yung mga ginagawa natin para sa Kanya ay isa na rin po yung sakripisyo, yung pagpapagal natin sa ministry, yung natin, pagba-Bible study, pag-share ng Word of God sa kahit saan, yung pag-awit sa Panginoon, yan po ay magiging mabangong samyo na sa Panginoon. Mga kapatid, yung mga alay na yan ay magiging kalugod-lugod sa Diyos. Basahin ko lang po yung comment ni Ate Lisa. Tama, sabi ng Diyos, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundo. Mag-iba kayo ng isip upang mabatid nyo ang kalooban ng Diyos. Amen. Amen. Salamat po sa sa inyong comment na tama po. Tama yung inyong biblical po. Nasa Bible po yan. Romans 12:2. Yun po, mga kapatid, At yung napanood ko po sa sa Jessica Soho nitong linggo, kasama ko nun yung aking asawa, nanood kami ng Jessica Soho na yan. Grabe po yung mga napanood namin. Nandyan din si Ed Kaluwag na expert daw sa mga ganyang bagay, at may ginagamit siyang apps na kung saan nakakausap niya sa spiritual realm yung mauna at sumasagot pa. Sabi, bakit? Sabi ko, may ganun palang technology. Hindi ko nga alam kung legit yun Isa pa dun sa napanood namin na yung lalaki na dal collector, na naginip daw siya doon sa Clark, Pampanga, sa hospital yun, na naginip siya. May nakita siyang sa panaginip niya na mukhang tiyanak, na baliktad ang cross na naka-drawing sa kanyang So pagpapakita po yun ng Antichrist symbolism, na baliktad ang cross. Tapos nung napanaginipan niya, nag-customize siya ng manika na gano'n ang itsura at inaalagaan niya. Nagko-collection siya ng mga nakakatakot na mga manika, mga mukhang demonyo. Ang nangyari tuloy, siya naman ngayon ang pinaglalaruan ng mga manika niya. Yung iba gumagalaw, nakikita na niya yung mga manika nasa lapag na, diba? Tapos kung kani-kanino pa kumukonsulta, imbis na sa kumonsulta ka sa mga nagdi-deliverance na mga pastor, ang katwiran niya kasi ayaw niya daw ipasunog. Ina-advisean na siya ng kinonsulta niyang mga pagan witch o mga paranormal expert. Ang ginawa, lumapit pa sa kung kani-kaninong mga occult na nag-aano pa sila ng ritual, yung mga masasamang bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Yung mga ganong tao pa yung nilapitan niya, yung mga gumagawa ng mga masasama sa paningin ng Diyos, yung
usap sa mga patay, ano, yung pauusukan yung ano niya, yung manika niya para daw hindi na gambalain. Lalo siyang gagambalain nun kasi nga nagpaalipin siya. Binulag siya ni Satanas na anong tawag dito? Binulag siya ni Satanas sa kasinungalingan na yan na siya'y patuloy na mag-alaga ng mga manika na itinuring niya na parang tao. Ano? Grabe ang isip ng taong yun. Imbis na solusyonan ang problema niya na ginagambala siya ng mga manika niya na sinasaniban ng masamang espiritu, inaano niya lang, gusto niya na nandyan pa rin, imbis na alisin yung iwaksi yung punot dulo ng kanyang problema, yung problema inaalagaan niya, at patuloy siya na inaalipin ng dyablo sa kanyang isipan, na yung mga manika mo, alagaan mo yan, wag mong yan, wag mong alisin. Yan ang sulsul sa kanya ni Satanas. Kaya nga, di ba pansin natin ang mga tao na wala kay Kristo ay patuloy na nalilin lang, hindi makalaya sa bondage ng kaaway sa buhay nila. Kumbaga, para silang tawag dito, binalutan ng kadena ni Satanas na napakahigpit. Kaya ganun na lang ang kanilang mga katwiran. Ayaw kong sunugin yung yung manika ko. Hindi naman ako natatakot. Basta nakikita ko lang na nandyan siya. Diba? Grabe po. Kaya nga, huwag tayong basta-basta mag-ano ng mga manika na yan. Lalo na yung mga itsura ng mga manika, talagang kung tititigan mo nga yung itsura ng manika, nakakatakot talaga. Kahit na hindi mo bihisan ng ng tawag dyan, ng nakakatakot, yung mata pa lang ng manika pag tititigan mo, parang nakakatakot talaga. Yung mga manika na yan ay ginagawa ang vessel ng masasamang espiritu. Akala natin sa palabas lang noon, yung kay Chucky, vessel yan ng mga masasamang espiritu. O pwede yang sapian ng dyablo yung mga manika na yan at kumuha na lang ng kutsilyo para saksakin yung nagmamay-ari sa kanya. Pwedeng mangyari yung ganun. Kasi yung mga masamang espiritu dito sa lupa nagkalat sila. Kaya nga si Kristo, di ba, nung siya'y nangaral, ang isa pa sa mga gusto niyang gawin, palayain ng tao. Bukod sa palayain ng tao sa kasalanan, ay makaranas ito ng kagalingan, at palayasin yung anumang demonyo na nananahan sa kanyang sarili, sa katawan ng tao. Gawa nga ng ang bawat tao sa mundo, kapag ka siya ay wala sa Panginoon,
nakakagawa siya ng mga masasamang bagay, nagnanakaw siya, pumapatay ng tao, 'di ba? Minsan brutal pang pagkakapatay. O kung hindi po sinapian ng demonyo 'yun, paano niya magagawa 'yun? 'Di ba? Kaya nga po, patuloy lang tayo na i-ano yung Panginoon sa puso natin, na i-allow natin na maghari siya sa ating buhay. Dahil kapag hindi naghahari si Kristo sa iyo, paghaharian ka ng takot, ng mga pangamba, ng mga galit, paghihigante. Yan ang itatanim sa iyo ng kaaway kapag wala ka kay Kristo. Ibig sabihin, iba ang nananahan sa iyo. Kaya nga kapag ang tao sumasamba sa Diyos-Diyosan, nagiging matigas ang ulo niya. Tulad nun, yung kolektor ng dal, para niya ng ginudiyos. Nag-customize pa siya, drinowingan niya ng ng baliktad na cross. Diba? So, ibig sabihin, ayaw niyang bitawan kasi inaano niya yun, ginudiyos niya yun. Yung mga yun. Inaalayan pa nga niya ng mga candies diba? Bet ka mag-aalay doon kung hindi mo kung hindi ka nag-worship sa mga ganon, diba? Yun po, diba? Kaya nga inutusan ng Lord si Elijah na magtungo sa mga kawal ni Haring Ahasias upang sabihan ang mga ito na ito ang pinapasabi ni Yahweh, na hindi nagagaling si Ahasias. At yun nga ang pinapatanong ng Diyos kay Ahasias, wala bang Diyos dito sa Israel? At bakit sa Diyos-Diyosan ka ng mga taga-Ekron ka lalapit, kay Baal-Zebub ka palalapit? Diba? Ayaw ng Diyos na ikaw hari ka ng Israel, sa iba kang Diyos maglilingkod, hindi sa Diyos na sa kanila'y naghirang, mapanibughuin ng Diyos, kapatid. Kaya wag nating susubukan ang Diyos. Wag tayong magre-rebelde sa Kanya sa pamamagitan ng pagsamba natin sa mga Diyos-Diyosan, na mga gawa ng kahoy, yung mga Santo Niño na yan, yung mga Nazareno na binubuhat pa nila. Kung totoong Diyos yan, magpapabuhat ba yan? Diba? Ang Diyos hindi naman hindi naman liko ang kanyang isip. Kung siya'y Diyos, marunong siya lumakad, marunong siyang gumalaw, hindi yung tao magpapagalaw sa kanya. Diba? Yan po nakakalungkot sa panahon ngayon, mga kapatid. Kaya nga, winasak ang bayang Israel dahil sa pagtalikod ng mga Israelita, na ang isa sa mga tumalikod, yung lingkod niya, si Haring Solomon, na sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya pinasakop sa Babylonia yung Israel, winasak yung templo.
So tayo din, once na hindi tayo naging tapat sa Panginoon, tumalikod agad tayo sa Kanya, o pwede rin tayong wasakin ng Diyos, katulad ng mga ginawa niya sa mga taong tumalikod sa Kanya. Bibigyan ka ng kaparusahan ng Diyos kapag ka ikaw hindi ka bibigay ng tamang oras sa Kanya, hindi ka minamak mo siya sa mga ginagawa mo, hindi ka yung mga bagay na nakakalugod sa Diyos na dati mong ginagawa, ngayon hindi na. Kaya ibang espiritu na ang pumapalit, katulad kay Haring Saul. Nung nawala na yung pagsama sa kanya ng Diyos, ibang na espiritu na ang sumapi sa kanya. Espiritu na ng demonyo ang pumalit. Kaya kapatid, ay alalahanin natin lagi ang Diyos sa ating buhay. Huwag nating ipagpalit ang Diyos sa anumang bagay, sa mga material man o kung ano na nakakalugod sa hilig ng ating laman. Wait lang po at babalik ako.
Hallelujah. Kaya nga po mga kapatid ay huwag po nating hallelujah ay nag-hello po si ano ba to? Ninang Irene, anak musta na? Okay lang po. Okay lang po ng ayun po. God bless po sa inyo. Mga kapatid, wag po nating pairalin yung ating pride, yung self-righteous kapatid, dahil yung mga ugaling yan ay hindi po nakakalugod sa Panginoon. Wag din nating imamak ang Diyos sa mga bagay na inyong ginagawa ng yung mga maraming mga tao ang minamak ang Diyos nang dahil sa sarili nilang sariling makalaman na pamumuhay. Yang ang mga ginagawa nila, na yung mga hilig nila na magkolekta ng kung ano-ano, tapos mag-aano pa sila, magtawag dito, wait lang po, gusto mag-join ni Nanay Ninang Irene. So ayun po, hello po. Ayan, inad na po kita ng habang may onting minuto pa po. Ayan. Unang hello. Musta po? Paalis. Papunta na ako sa bus station. Saan po kayo pupunta? Ayan po. So, ayan. Kumusta ang mga viewers mo? Ayan, okay naman po sila at nakikinig ng salita ng Diyos. At itong ano ko po ngayon, live ko po ngayon kasi nag-ano rin po ko sa Halloween. Nagbigay ako ng mga diyan. Warning lang ba para ma-aware sila na kasi yung Halloween, hindi naman talaga sa Panginoon yun eh. Pinopromote natin nun si Satan. Kasi kay Satan yun, hindi naman yung kay God. Opo. Diba? Sabi nga daw nung ng ex-satanist na si John Ramirez na one night stand with Satan daw ang na yan. Kaya nga nakakalungkot kasi maraming Kristiyano na nakikisali pa rin dyan. So, di ba pag once na you are a Christian na, dapat alam mo na hindi ka na makikiayon sa mga gawa ng kaaway, di ba? Kasi ang pinopromote niya si Satan, tapos nagpo-promote ka rin tungkol kay Jesus, tapos pinopromote mo rin si Satan. Sino ba talaga pinopromote, di ba? Si Satan o si God? Yun nga po ang mahirap eh. Naging dual na po citizen na po ang tapos yung ibang Kristiyano, kare-kare pa yung mga anak. Binibihisan pa ng mga kung ano-anong mga witch na damit. Opo, tama po. Hindi po talaga nakakalugod sa Panginoon yung ganun. Gawa ng ang nangyari po. Nanood po kami ng asawa ko ng Jessica Soho. Yung may dal collector na lalaki. Tapos yung mga dal pala ay nagiging vessel ng masamang spirito. Kahit yung mga figurine, di ba yung mga figurine na tinatabi natin sa bahay, minsan may mga spirit din yun, lalo na yung mga Japanese doll, mga kung ano-anong doll, di ba? Opo. Yung mga galing sa ibang bansa, di ba? Mga kung ano-ano na mga pan-display. So, iniingatan din natin yun. Minsan tinatanggal na natin sa bahay. Kasi pag nasa bahay siya, minsan napapasukan talaga yung masasamang espiritu. Yun nga po eh. Ayun po ang mahirap, no? Pagka na pasukan ng masamang espiritu yung mga ganyan. Tapos
pa po, yung lalaki na yun, imbis na ipasunog, ina-advisean na siya ng iba, ayaw niya pong sunugin. Na ano Mm. niya na daw, napamahal niya na daw sa kanya yung mga manika. Sabi ko, anong nangyari sa taong to? Parang lalo niyang binibigyan ng sakit ang kanyang na parang naghahanap ng sakit ng katawan lagi ng mga taong to. Mga ganyan. Kaya po, ayan, yung nagkaroon ako ng pagkakataong mag-live, yun po ang sinabi ko. Yan nga, na wag silang makiayon. Pati yung sana yung mga magulang din ba maging aware din. Yung iba naman po kasi hindi talaga alam. Kaya po, ayan, nakikiayon talaga. Tama. Yan lang ang lungkot. Sa takbo ng mundo. Takbo kasi ng mundo ng noon, nagawa ako rin naman yan noon. Pero ngayon na nalaman ko na, ako na ang nagsasabi. Nag-warning sa kanila. Dati naman din ganyan din ako, yung bahay ko, ang daming mga Japanese doll. Tapos yung ang ginawa ko, pinagdi-dispose ko na. Oo. Kahit mahal, no? Daming tabi-tabi kung ano-anong mga nakalagay-lagay sa mga bahay na minsan hindi talaga yung dapat natin tinatabi. Yun nga po eh. Kasi maraming pwedeng gamiting vessel si Satan sa kahit anong kaparaanan talaga para ngayon, parang ang mga Kristiyano pa mismo sasali sila for the sake of money. Diba, alam mo yun, dahil gusto lang nila magkapera, kaya mag-trick or trick sila, punta sila sa mga bahay-bahay, kahit alam nilang mali. Alam mo yun? Yun nga po. Kasi gusto lang magkapera. Naawa nga ako nung nakita ko sa mga Facebook, sabi ko, alam ko mga Christian to, bakit nakasuot yung mga anak nila ng mga witch? Tapos yung iba, ginawa nila parang mga tiyanak, ano. Tapos, manghihingi sila sa mga bahay-bahay ng pera, di ba? Ng candies, pera, di ba ganun yun? Pera, tick or trick. Pero kasi, talikon. Kasi nga, kumbaga, nakikiayong ka sa pagan practices. Pagan po so, kaya pala sinasabi nila, ang mga Kristiyano daw, kasi marami daw ang hindi aware. So, hindi nila alam na every year, nakikisali sila sa mga pagan practices o sa mga practice ng mga satanista or ng mga Satan, ng Satan. Opo. Kasi sa araw na yan daw, pa sila, human sacrifice pa yung mga mga occult pagka oo, yung mga ganyan. Mga cult. Grabe po. Kaya po talagang nakalungkot yung sa sa dati kong church na inatinan na pa siya tawag dito, nagsalita pa yun sa pulpit. Tapos yung anak niya, nakita ko sa Facebook, naka-costume din ng pang-Halloween. Yun na nga. Diba? Yung parang, yung mga tao ba na iniisip mo na mataas ang katungkulan sa mga simbahan, makita mo na talaga sila, yung nagsiserve sa church, katapos sila pa yung pasimuno, no? Pinapadala pa nila yung mga anak nila, pinapasali nila sa mga ganyan. Yun nga po eh. Talagang nakakalungkot po talaga. Last year ba yung may nangyari na yung naganyan-ganyan sa Korea? Ay, hindi pala yun, K-pop yun, no? Sa Korea ba yun? Yung nag-costume sila ng mga ganyan, tapos ang daming namatay. Opo, last year, 2022 po yun. Oo, yung araw din ng mga ganito. Kasi sila, costume. Wait lang po. Okay.
Hello po, Nang. Out na po muna ako, Nang. Pinuntahan na ako. Pasensya na po. God bless po. Okay. So, God bless. Ingat. Ingat po. Ingat sa biyahe.